Mga kababayan, natataranta na si Tamba. Sa palagay ko, ito yung amo daw namin ni Tamba eh. Talaga? Sweldoan kami ni Tamba? Pakisend naman ang ano, baka pag nakulong si Tamba, hindi na kami mabayaran, di ba? May balanse pa si Tamba. Oy, Tamba, send mo na bago ka pa makulong. O, natataranta ka na raw ngayon. Natatakot na raw si Tamba dahil nga sa eksena. Sa pinangalanan siya, right? Kaya ano, may statement si Tamba, mamaya ko na lang basahin, ano? Ay, nasaan na, ating? Oh. Okay, Aguado Residence. Oo. Ay, sa Malacanang ating. Okay, pakikinggan muna natin. Sana hindi na sumabla yung audio natin, ha? Pakinggan natin si Senator Bato at saka yung whistleblower na dating staff ni Tamba or dating tao ni Zaldimo at ngayon ay kumanta. Ala, ating, ito panibagong hero. Naglalakas loob na yung, diba? Yung mga, mga matitikas. Pakinggan mo muna natin si Senator Bato, mga kababayan. Meron kang nabanggit kanina na nag-deliver ka ng pera doon sa, Maleta. Aguado or Aguada, Malacanang? Aguado, Your Honor. Aguado. When you say Aguado, kalsada ito sa Malacanang? Yes, Your Honor. Sinong dinalhan nyo ng pera doon sa Malacanang? Allegedly, bahay din ni Tamba. Speaker, Your Honor. Bahay ni Speaker sa Aguado, Malacanang? Yes, Your Honor. So, papunta ito kay Speaker? Yes, Your Honor. Thank you. Kay Yusik, yeah, go ahead. Paki-describe mo nga, ano ba yung lugar doon? Kasi ako pumupunta rin ako ng Malacanang. Swimming pool. Ano yung bahay ba yun? Building? Yung sa Aguado, Your Honor, is harap ng gate 4 ng Malacanang. Maraming gate ang Malacanang. Anong gate? Gate 4, harap ng gate 4 siya, Your Honor. Thank you. Harap ng gate 4. Okay. Kita nyo mga kababayan, di ba naka-receive si Miss Maharlika ng intel na binibili na ng pamilya ng mga magnanakaw yung mga properties sa palibot ng Malacanang. And I guess, yung Aguado Residence ay may swimming pool yan eh. Yung Aguado Residence, baka isa yan sa mga pinurchase ng pamilya ng mga magnanakaw para malapit-lapit kung may delivery ng pera. Well, yun siguro yung Aguado Residence, yung dinadalhan ng mali-maletang pera 3 times a week pala. Mali ang sinabi ko kanina. Hindi pala weekly and 3 times a month. 3 times a week. So kung may 4 na linggo sa isang buwan, that's 12 times. Tapos 48 million bawat maleta or luggage, tapos ilang luggages ang dala-dala. Yun nga, nabanggit ba 46 luggages daw? Property daw yun ni Tamba. Umano'y dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldimo na si Orly Regala Gutesa, nag-deliver umano ng pera sa bahay ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Aguado Residence malapit sa Malacanang. Kitam? Baka mamaya yun na pagkakamalang fireworks sa palasyo, dun pala yung sa Aguado Residence. Pwede, right? Sabi ng mga residents na malapit, dun ba yan? Lagi may pa-fireworks, lagi nagsi-celebrate. O baka bandaroon lang naman yun. Or maybe mahilig talaga sa party singiwi. Okay? Aguado. I was told this photo was taken inside the Malacanang compound. Behind them, in the background, is the Palace Gate 4. Ayun nga, that opens along Aguado Street. In his testimony earlier today, former Marine Sergeant Orly Gutesa, yun yung in-interview ni Senator Bato at saka ni Senator Marcoleta, told the Senate Pluribune Committee his colleagues under the security detail of Zaldico allegedly made deliveries of cold hard cash in tens of millions to Martin Romualdez in his little-known property very near Malacanang, the Aguado Residence. Picture ni Tambaloslos, picture ni Zaldico, selfie-selfie, naglalakad sa kalsada, and I think that's papunta sa residence ni Tambaloslos. Deny to that, dito si Tamba, babasahin natin yung
ano niya ha, May 1st pa lang mga kababayan, may mga pa-event na si Tambaloslos sa Aguado Residence. So meron talaga siyang property sa harapan ng Malacanang, Gate 4. Plus meron pa siyang ilang, 'di ba, bumili pa yan ng ilang properties di umano sa Forbes, bilyon-bilyon yung halaga. Hindi lang iisa ang bahay, ba't ang daming bahay ni Tambaloslos? Tiba-tiba, baka yung pangako sa amin ng Team Alpotera na kami ang bayaran ni Tamba, baka sila yun eh. Kasi minsan pag binaliktad mo yung statement nila, yun yung ano eh, yun yung totoo. 'Di ba? May mga hin-host na mga pinangunahan ni Speaker Martin Romualdez, ang isang Unity Luncheon Meeting, May 11 ito mga kababayan. May 1 pa lang pala, Mayo 1, ginanap sa Imelda Hall, Aguado Residence, Malacanang. May pa-Imelda Hall pa doon. Baka meron ding Tamba Hall. Meron ding Butod Hall. What, aray? Pero mo yun, residence, may mga pa-hall pa. May mga bulwagan. May malawak na area kung saan ka pwedeng magkaroon ng event. May mga pa-dinner and whatnot. May pa-program. Para sa kampanya ng mga senador na tumatakbo under alyansa ng Bagoong Pilipinas. May pa-event doon sa... Kay Tambaloslos nga ito, mga ate at kuya. May Imelda Hall talaga siya doon sa Aguado Residence. Tapos, dinidinay ni Tambaloslos, bago ko basahin yung statement ni Tambaloslos, Tambaloslos, paano ang isang katulad mo na isa lang na kongresista, na sabihin na natin sumusweldo ka lang ng 300K a month, so, within 4 months, ikaw ay milyonaryo. 3 taon pa lang naman kayo, multi-millionaire ka, okay, sige. Pero bilyon-bilyon yung halaga ng properties mo, allegedly, ayan, may kumantang isang marine, si Gutesa, na nagdi-deliver siya sa bahay mo ng mali-maletang pera. Paano ka nakabili rin ng mga mamahaling eroplano na bilyon-bilyon ang halaga? Paano ang isang public servant na hindi naman ganun kalaki ang sweldo, 'di ba, ay nakakabili ng bilyon-bilyong properties at mga eroplano? Turuan mo kami kung paano yan. Sa liit ng sweldo mo, paano naging bilyonaryo? Baka trilyonaryo ka na nga eh. So ano ito mga kababayan? Malapit sa Malacanang eh. Hindi kaya yung mismong taga Malacanang, well, may nagbanggit niyan, hindi kaya yung mismong nakatira sa Malacanang, dinideliveran din ng pera? And then, para ang delivery ay one-stop siya, ang tawag dyan, one-stop kineme, one-stop siya forever. Hindi kaya para ang delivery ay isang lakaran na lang, kaya bumili ng property doon? Si Tamba? May magdi-deliver sa Kamangyang, dapat may delivery din sa akin. Dapat may property ako dyan. Tiba-tiba ang Malacanang, dapat tiba-tiba rin ako. Kailangan may commission ako, may percentage ako sa i-deliver. May bahay ako dyan. Hindi na kayo pupunta ng Forbes, Makati. Dyan rin mismo, sa harapan ng Malacanang ang bahay ko. Deny to death si Tamba. Ito sabi niya. Hold on. Kahit kailan hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan. Sabi ng lolo niyo. Muling iginiit ni late 1st District Representative Martin Romualdez na hindi siya kailanman nakatanggap o nakinabang sa mga kickback sa anumang infrastructure projects. Ay kung hindi sa infrastructure, kumusta naman yung heavy luggage ng Okada? Ay binanggit ka sa kaso sa Delaware, sa US. Right? Sa Chancery Court, sa Delaware, na tumanggap siya ng heavy luggage. Ang alam ko mga kababayan, mga mamahaling Japanese vase or antiques yata yun or mga whatever those are. Right? Mga figurines daw pala na mamahalin yung laman ng heavy luggage na na-receive ni Tamba sa Okada. At nandun daw si Ma'am Shi, kasama rin sa meeting sa Okada kung saan merong heavy luggage.
So, mamahalin siguro yung value ng mga figurines na yun. Baka mamaya gintong figurines pala yun or ceramic na mga ano no, ng mga antique na mahal. Yun daw yung ibinayad ng may-ari ng yung anak ng may-ari ng Okada or something, yung gustong mag-take over sa Okada. Na paboritong-paborito ng mga money launderers at ng mga politiko. Oh. Sinabi ito ng kongresista kasunod ng aligasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon na may i-deliver umanong mali-maletang pera sa kanyang tirahan. Hindi ko kailangan ng perang galing sa masama. Ay, ang galing magsalita ni Tambo. Appeal to emotion, logical fallacy. I repeat, I have never received or benefited from kickbacks in any infrastructure project. Binanggit ka ng mga diskaya hindi na sila nagko-corroborate, di ba? Statement ng mga diskaya, statement nung isang marine. Paano mo yun hindi pwedeng deny-deny lang, Tambi. Kailangan mapatunayan mo yan. Sino nga ito? Si Gutesa? Mga kababayan, makukulong kaya si Tambaluslos? Mapaparusahan kaya? Mababawi kaya ang pera natin? Pera nating lahat yan. At si Tamba lang ba at si Saldico ang kumakamkam ng pera natin at ang mga kasabwat nilang kongresista? Yung babaeng ahas kaya, magkano ang napapala? Again, mga kababayan, isang departamento pa lang yan, Department of Public Works and Highways. Sabi ko nga sa inyo, 20 more or less ang departments ng Pilipinas. At dahil walang ginagawa, wala tayong, sabi ni VP Sara, DepEd, ang budget sa classroom 5 billion, ginawa nilang 25 billion para mapanghawakan nila yung mas maraming pera. Binago nila, di ba? At sinabi ni VP Sara, may pumunta sa kanyang opisina at humihingi ng cut para sa ano ang dapat na parusa sa mga magnanakaw na ito na they are lying through their teeth. Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din mga kababayan.